A blessed day, everyone. Welcome back to my channel. For this day video ay muli po akong gumawa ng isang vlog para po sa ating functionality of barangay violence against women and children. Yung sa VAUSI po. Ayan po. Actually po, mga kabarangay sec ko, ito po, natapos na po kaming i-audit nito. VAUSI at saka BCPC. So ngayon, ito na muna yung i-share ko sa inyo. Ito muna yung ginawan ko ng video. Yung badak, bago na lang po muna, pagkatapos na ng BCPC at saka ng VAUSI. Medyo yung badak po ay hindi pa rin po kami na-audit, pero nagawa ko na po rin siya. Bali, ang tinatapos ko na lamang po ngayon, yung BPOC, kahit na-share ko na po ito sa inyo, hindi pa po ito na-audit. Kaya, hindi ko pa po alam kung mataas po yung grades namin doon or what. Basta yun, ina-share ko sa inyo kung ano lamang po yung hinihingi doon sa mga means of verification. So ngayon mga ka-secretary ko, start na po tayo. Yung tungkol po sa monitoring ng functionality ng Barangay Baudez, ang number 1 indicator po doon na hinihingi para sa means of verification ay ang tungkol sa establishment. 20% po yung kanyang points doon. So, number 1, ang naka-under po sa establishment is yung the Barangay Baudez is established and the Barangay Baudez person is designated through Barangay Ordinance 8% or Executive Order 4%. Then, if both are present, the higher rating shall apply. So, ayun. Yun po yung letter A sa number 1 indicator ng establishment. So, punta naman po tayo sa letter B. Barangay Baudez person has attended the following. Orientation on anti-vow laws such as RA 9262, 9208, and other related laws. So, 3% po yun. Then, gender sensitivity training is 2%. Basic crisis intervention, 1%. Then, sa letter C po, under establishment, the Baudez is located within the barangay hall. If there is no barangay hall, the Baudez may put up near or where the punong barangay hold office. So, ayun po mga ka-secretary ko. Dapat po talaga sa isang barangay ay meron po tayong Baudez or Baudez office. Kung tatanungin niyo po kami, siguro po hindi ko masasabi sa inyo mataas ang grades, pero nung makita po kasi ng aming DILG yung aming mga ginawa ay sadya pong natuwa sila. So ipakikita ko po sa inyo yung aking sample sa establishment. Yung ginawa po kasi namin, pagdating sa Baudez ay through folders, hindi po siya, ayan, may kanya-kanya po siyang folder. Ayan, accomplishment. Ito po yung establishment. So, dito po muna tayo sa establishment. Ito po yung establishment folder. Nilagyan ko rin po siya ng para madali pong hanapin. So, ito po yung aming executive order under establishment, establishing the Baudez officer. Wala po kaming barangay ordinance regarding Baudez office, establishment ng barangay Baudez. Ang gamit po namin ay executive order. So, 4% lang po kami. Then, certificate of attendance para po sa mga na-attend na naming training. Ito po, sample. So, meron kaming certificate of attendance. So, ayun po. Di ba mga mamshis, last year ay pandemic. So, ang karaniwang inatinan ng aming Baudez
officer ay ang mga webinar. So, ayan po yung kaniyang mga nakuhang certification. Hindi lamang po isa, marami po siyang na-attenan na webinar. So, ilang certification din po meron siya. Then, yung Baudez Physical Office, dito po sa letter C. The Baudez is located within the Barangay Hall. Ito po yung aming physical office ng Baudez. Ayan po, makikita ninyo. Ayan. May picture po siya na kung saan matatagpuan ang aming Baudez sa itaas po ng aming gusali ng Barangay Hall. So, ito po, may arrow po packet sa taas. Then, ito po yung sa taas papasok. Then, ito na po yung aming Baudez office. Ayan po. Then, ang Baudez office daw ay kinakailangan may separate room where the intake interview can be conducted. If no separate room is available, an enclosed area with a compound where the barangay hall is located. So, ang amin nga po, gaya na sinabi ko kanina, nasa taas po siya ng building namin. Ayan po yung picture. May sarili po siyang room. Which is dapat yung office na yun ay para sa aming punong barangay. Sinabi ko na lamang, pinakiusap na lang po namin sa aming punong barangay na sa baba na lang sila mag-office. Kasi po, ang dapat po talaga is accessible ang office ng punong barangay para sa mga senior citizens at PWD. So, ibinaba na lang po namin yung office ng punong barangay. Then, yung bawsi na lang po yung ginawa namin office ng punong barangay. Ayan po siya. Dako naman po tayo sa second indicator. Sa resources naman po tayo, which is 20%. Under resources ay furniture and vehicle na kinapapalooban ng table and chair, 1%. Filing cabinet storage area, 1%. Sofa bed, 1%. With folding bed or mat. Then, availability of vehicle or transportation expenses to convey victim survivors, 1% din po yun. Ang sumunod naman po sa letter B is equipment and supplies. So, naka-under po sa equipment and supplies ay ang landline or mobile phone, computer or typewriter for logging and monitoring of BAU cases, 1% din po. Camera to be used in documenting cases of violence, especially in capturing physical proofs. Then, tape or voice recorder in recording the case narrative, 1%. And last is first aid kit and other medicines, 1% din po. So, ang sumunod naman po sa under resources ay ang monitoring tools, which is andun po yung logbooks. May sa logbooks na yon, kinakailangan na kompleto kayo. Nandun yung logbook 1 for RA 9262 cases, 1.5% po yun. Then logbook number 2 for other BAU-related cases, 1.5% din po. So, sa forms, kailangan na meron ng barangay ng BAU Docs intake form, 0.5%, pag meron kayo nun. Then, referral form, 0.5%. Then, feedback form, 0.5%. And BPO application form, 0.5% po. Then, last po sa indicator para sa monitoring ay ang references. Then, sa ilalim ng references ay kinakailangan na mayroon kayong Directory of Service Providers, which is 2%, Baudez Handbook, 1%, BAU-related reference books and brochures, 1%, flowchart on BPO issuance, 0.5%, flowchart on handling of BAU cases to include BAU hotline, 0.5%. So, ayun po mga mamsis. Pakita ko naman po yung sample ko. Yung sample namin sa resources. Ayan. Medyo makapal po siya kasi marami po ang kinakailangan. So, eto mga mamsis, yung kanina, ang hinihingi po ay ang furnitures and vehicle.
So, kinakailangan na merong table and chair, filing cabinet, ayan, storage area, sofa bed, folding bed or mat, and availability of vehicles. So, eto po siya. Ayan ang aming Baudez officer. Nakaupo sa kanyang Baudez table. Ayan. Na mayroong table and chairs. Bali may mga tatak po yan ng Baudez. So, hindi po siya pwedeng alisin doon. Then, ito po yung table and chairs. Ayan. Ito po yung filing cabinet or storage area. Ito naman po, may sofa bed din po. Ayan. Ayan. Tapos yung nasa loob po ng storage area or file, yung ano na yan is yung mat. Yung panlatag, pwede po siyang panlatag. Sofa bed and mat. May mga tatak din po yan ang Baudez. Then yung next, availability of vehicles. Ayan. Meron kaming bukyo and ayan, emergency vehicle na pwedeng magamit in times of emergency. Sa equipment naman po and supplies, kailangan na merong landline or mobile phone, computer, typewriter, camera, tape or voice recorder, and first aid and computer. So, ito po siya. Ito po yung aming landline with internet. Ayan. Then, computer. Then, camera. Yung aming camera, yun na rin pong mobile phone ng aming Bausi, which is kagawad din po namin. Sa camera po, camera is to be used in documenting cases of violence, especially in capturing physical proofs. It can also be used as a recorder in recording the case narrative. So, ayan. Diba po mga mamshis, may mga recorder naman ang ating mga mobile phone. So, hindi na po natin kailangan ng tape recorder. Hindi kagaya nung araw, hindi pa uso yung mga ganong cellphone. So, ngayon, high-tech na tayo. So, even cellphone can use as a tape recorder. As a recorder. Then, ayan po ang aming first aid kit para sa Bausi. Ayan. Then, punta tayo sa monitoring tools. Ayan. Sa monitoring tools, ito po yung aming Bausi case record. Pinicturean din po. Logbooks. Ayan. Different logbooks. Nandito yung RA 7610, Social Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination. Ayun, yung Bausi case record yung nasa gitna. Then, RA 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children. Then, yung nasa baba, Application for BPO, Barangay Protection Order. And yung nasa last na picture is EO number 10, Establishment of a Violence Against Women, Baudez. Then, ito yung logbook ng Child and Youth Welfare Code, tsaka Barangay Protection Order. Then, ito po naman, ang aming monitoring tools. Ayan. Sample po ng monitoring tools ng referral form. Ito naman po yung referral feedback form. Naka-attach lahat siya mga mamshis. Kung ano yung hinihingi sa indicator para sa means of verification, lahat yun ilalagay nyo para mas mataas ang points. Then, ito naman yung sample BPO, Barangay Protection Order. Sa references naman po tayo, nakalagay nga, Directory of Service Provider, Baudez. So, ito yun. Ito po yung Directory of Service Provider. Nakakapit po siya sa wall ng aming Bausi office. Dito po, nakapaloob lahat ang mga contact numbers ng kung sino yung dapat natin kontakin just in case na may Bausi cases tayo. Then, Baudez Handbook. Ayan. God Code and Guidelines. Then, Barangay Baudez Handbook Tagalog. At saka, yun, yung Barangay
newly, nasa kanya din yung aming Bineo na books. Ayan. Kasi di ba mga ka-secretary ko, mga ka-barangay officials, ang Bineo, sa Bineo natin ay kasama din po sa pinag-aaralan ang tungkol sa BAUC. Then, references, ayan, BAU-related reference book or brochure. Ayan po siya. And, yung flowchart on BPO issuance, under reference din po siya. So, kinakailangan may flowchart din po kayo na nakakabit sa inyong wall. Kasi isa rin po yan sa kasama sa barangay audit, which is binibisita din po siya. Nagkakaroon din po kasi kami dito ng audit na for for LGU. So, yun nga po yung isa sa mapalad kami na naging number 1 yung aming BAUC officer. At ang barangay po namin is number 3 naman po sa buong barangay, sa buong bayan ng Mendez. Then, ito naman po yung flowchart on handling BAUC cases. Ayan. Then, ito naman po yung BAU hotline. BAU hotline. Ayan. So, dapat lahat meron kayo niyan. Naka-attach din po siya sa aming wall. So, dako naman po tayo sa policies, plans, and budget, which is indicator number 3. Under policies, plans, and budget, letter A is Annual Investment Program or AIP, reflecting the approved barangay God plan and budget. 10% po yun. Then, gender responsive programs and activities to address gender-based violence is indicated in the approved barangay gender and development plan and budget or God plan, which is 5%. Then letter C is gender responsive program and activities to address gender-based violence is integrated in the barangay development plan. 5% din po yun. So, ito po yung aming plans. Ayan. Sample ng policies, plans, and budget, which is under indicator number 3. So, ito po siya. Aming Annual Investment Program, AIP, which is reflecting the approved barangay God plan and budget. Ayan po siya. Ito po yung aming God plan and budget for the previous year, 2020. Then, next natin is Gender Responsive Program and Activities. Indicated in the approved barangay plan and budget. So, kung ano po mga responsive program and activities meron sa ating gender God plan and budget, ito po siya. God plan, barangay annual gender God plan and budget FY 2020. Ito po may certificate of review na patunay na ipinasa namin sa aming DILG, MLGOOO. So, yun. Then, sumunod po ay ang Gender Responsive Program and Activities. Ayun. Which is integrated in the Barangay Development Plan and Budget. Ayan po siya. So, ayan po yung aming Barangay sa BDP po. Naka-integrated po yung ating God Plan and Budget. Ayan. Yun po yung nakapaloob sa ating policies, plans, and budget. But not least ay ang accomplishments. Bali, ang lahat pong ito na nasa indicator number 4 under accomplishment, which is 40%, ang makukuha po natin dito. Mataas ano po. So, annual accomplishment report, letter A po yan, based on the approved barangay God plan and budget. Quarterly accomplishment report submitted to the City Municipal Social Welfare and Development Office, CMSWDO, and City Municipal Local Government Operations Office, CMLGOO, must contain the following information. Number 1, number of BAUC victims survivors,
number of other VAU-related victim survivors, number of forms of VAUSI and other VAUs-related cases handled, number of referred VAUSI and other VAU-related cases, number of VAUSI victim survivors applied for BPO, and number of BPOs issued. And these are prorated as follows. For quarterly accomplishment reports, 10%, 3 quarterly accomplishment reports, 7.5%, 2 quarterly accomplishment reports, 5%, and 1 quarterly accomplishment report, 2.5%. So, yun po. Updated database record of all VAU cases reported in the barangay is 10%, and accomplishment of VAUDES, letter D, accomplishment of VAUDES is included in the State Barangay Address or SOBA, which is held twice a year, 10%, and these are prorated as follows. Accomplishment of VAUDES included in 2 SOBA, 10%. And then, kasama din po pala sa indicator na yon ay ang accomplishment of VAUDES included in 1 SOBA, 5%, and accomplishment of VAUDES not included in the SOBA, 0%. So, ito po yung sample namin na accomplishments. Under accomplishment is the annual accomplishment reports. Ayan po siya. Sinasubmit din po natin to sa ating mga DILG officer, diba? Sa ating MFGOO. So, ayun, may receive copy po siya. Ayan. Barangay Annual Gender and Development GAD Accomplishment Report FY 2020. So, ayun. Dapat meron po rin kayo niyan. Then, quarterly accomplishment report submitted to City MSWDO and City MLGOO. So, ibig sabihin, ang pinagsasubmitan po natin ito ay ang ating DSWD office, Municipal DSWD, and ang ating DILG MLGOO. So, dalawa po lagi ang ating pagsasubmitan ng ating quarterly accomplishment report. Ano-ano po ba ang mga quarterly accomplishment report? Ito po siya. So, report on anti-violence against women and their children, monitoring compliance report per RA 9262 and 9710. Ayan. Then, ito pa po yung isa pang forms sa BAUSI. Ito po yung quarterly accomplishment report for violence against women and children. BAUDES form po siya. Then, yung isa pang form, ayan, Consolidated Quarterly Compliance and Monitoring Report. Ayan po. Yan yung pangatlo. Bali, tatlo palang form siya every quarter na isinasubmit natin. Next, ito naman po yung sample ng updated database records namin ng aming BAUSI. So, yun. Yung mga records namin ng mga nagpa-file ng case. Actually, hindi naman po ganun karami yung mga cases namin ng BAUSI. Siguro sa loob ng isang taon, meron lang kaming isa or dalawa. Minsan wala nga eh. Then, last but not least, yung accomplishment of BAUSI. Ito po siya. Yung sinasabi kanina, na kailangan sa SOBA po na, di ba po mga kasekretary ko, nagkakaroon tayo ng barangay assembly twice a year, every month of March at saka month of October. So, kinakailangan po sa ginagawa nating SOBA ng ating punong barangay is meron din po siya doong report tungkol sa ating BAUSI. So, ayan po, pinaka-highlights po ng red. Hindi naman po, palibhasa nga po is wala naman po kaming masyadong case. So, ganun lang po kaiksi yung aming report sa SOBA. Then, ito po yung sa second semester. Ayan. So, yung mga ka-secretary ko, muli, ay natapos ko na naman po muli ang aking vlog tungkol sa
Bausi means of verification. Thankful po ako kay God kasi nagkaroon po muli ako ng chance ngayon at ng time na makagawa uli ng isang video para po doon sa mga nagre-request sa akin ng sample. So, hindi lang po isa ang matutulungan ko ngayon, hindi lamang po yung mga nagre-request lamang ang matutulungan ko ngayon, kundi lahat po na makakapanood ng mga videos. Ina-upload ko para doon po sa ating mga audit. Nauna ko natapos yung BPOC audit at ngayon naman po ay ang Bausi audit. So next natin, kung magkakaroon po uli ako ng chance na magawa ko naman yung Badak audit at saka ang BCPC audit, yun po yung abangan natin. So muli, nagpapasalamat po ako sa inyo mga kabarangay secretary ko sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa videos na ina-upload ko. Thank you so much po. At kung meron po kayong mga katanungan pa, just comment down below. Huwag po kayong mahihiya or huwag kayong mag-atubili na magtanong. At kung meron naman po kayong maidadagdag na suggestions para po rin sa mga hindi ko pa po alam or dagdag karunungan po para sa akin, huwag po rin kayong mag-atubili na mag-comment down below para share po tayo ng knowledge na natututunan natin kung ano meron tayo. So, ayun mga kabarangay secretary ko at sa mga barangay officials na nakakapanood ng mga videos ko. Maraming pong salamat muli at sana po pakishare and like na rin po. Dun sa bago pa lang na nanonood ng aking mga videos na ina-upload, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para every time po na mag-upload po ako ng mga videos ko ay manonotify po kayo. Yun. Thank you po. Maraming salamat po muli sa panonood, sa pag-support ninyo sa mga videos ko. Thank you so much and may God bless us all sa ating mga trabaho.